Kung ang tanong mo ay kung paano makapag-withdraw or makapag-sell ng inyong investment sa GCash GFunds, this video is for you. Share ko sa inyo yung step by step kung paano makapag-withdraw. Ito po yung puhunan ko or ito yung first na buy order ko dito sa Atram Global Technology Feeder Fund. So 1,000 pesos lang po yung puhunan ko dito at hindi ko na siya dinagdagan. So nung 2021 ko pa siya binili. And ayan nga, ito yung ating withdraw. And please watch until the end para ma-update ko kayo kung magkano yung kinita ko dito. Dahil i-withdraw na natin yung ating fund sa ating GInvest, punta lang tayo sa GInvest and then GFunds. And ayan, itong Atram Global Technology Feeder Fund, ito yung napili kong i-withdraw. Then click lang natin yan. And ito yung details niya. So click lang natin itong sell. And click natin itong sell entire investment kasi i-withdraw natin siyang lahat. And then nakalagay dito your order will be completed in 7 days. So i-update ko kayo after 7 days after nito. And then click natin itong next. So i-screenshot ko na lang siya para alam ko kung magkano yung equivalent in peso na amount nitong mawi-withdraw ko para i-compare ko after 7 days kapag pumasok na sa aking GCash. So, click natin tong next. And then, dito sa box, click nyo lang yung I agree to the sell orders, terms, and stated, and I understand the final redemption may change based on the actual net asset value per unit applied to this order. Ayan. Confirm lang natin na ang processing time nga is 7 days. So, mag-aantay tayo. Click natin yung confirm. Ayan. Your sell order has been placed. Atram Global Technology Feeder Fund. Ito yung order number. And then yung sell order confirm nito ngayong February 10. Estimated date. And then yung sell order completed niya is February 13, yung pang 7 days, 7 business days. So, abangan natin yan at isi-share ko din sa inyo kung tugma yung kanilang estimated time and date and kung magkano yung papasok sa ating GCash account. Ayan, processing time may be affected by public holidays and market closure. So, hindi kasali dito sa business days yung mga holidays. So, click lang, screenshot ko muna and then click lang natin itong okay. So, ayan. Kung makikita natin siya, nandito pa rin siya sa ating portfolio. Pero, pag kinilik natin siya and click natin ito yung sell. Ayan, ganyan yung lalabas kasi meron na tayong pending na sell order. So, hintayin na lang natin na ma-complete yung sell processing niya at kapag pumasok na siya sa ating GCash account, so, i-update ko rin po kayo. And check natin dito sa transaction history. So, walang lumabas. Wala pang lumalabas na sell order. So, antayin talaga natin yung 7. And update po sa ating withdraw. Ayan, pumasok na po sa ating GCash noong February 11. So, tingnan po natin dito sa transaction history. Kung mapapansin nyo, meron tayo dyang redemption na 2018.51. Ayan, click lang po natin yan. Makikita nyo po, GCash Invest Redemption Credit to yung number ko po. So, inano ko lang. Tinakpan ko lang po yung number ko. And then, February 11 siya dumating sa aking GCash account. Ito yung details noong nag-sell tayo ng order. So, dapat ang ma-receive natin ay 2,065. Pero nga, dahil hindi pa yun yung final amount. At, ito yung sell order natin nung pinilace natin siya ng February 3. And ang sabi dito, estimate date ng sell confirm is February 10. And then, ang estimated na processing time at makumpleto yung 7 days ay February
13. Pero February 11 pa lang ay pumasok na po siya sa ating account. So yung expected natin is nasa 2,065.56, pero ang dumating lang po sa ating GCash ay nasa 2,018.81. So nasa 47 pesos lang po yung difference. And ito nga yung na-receive kong message sa GCash, sa ating GCash inbox, yung GFund sell order completed noong February 11. Andyan po yung mga details, andyan yung number of units na sinell natin, and then yung net asset value per unit. Ayan. So kaya dito nila kinuha yung computation, kaya siya naging 2,018.51 at nales na po dyan yung mga fees. So kasama na kasi sa net asset value per unit yung fees nila. So net na yung mismong dumating sa ating GCash account. So hindi naman ganun katagal. So mabilis naman yung process ng ating pag withdraw dito sa ating GFunds. So from 1,000 pesos na puhunan ko dito sa Atram Global Technology Feeder Fund, based sa aking na-withdraw na 2,018.51, so kumita ako ng 1,018 pesos. So kung nagtuloy-tuloy ako ng pag-invest, siguro mas malaki yung kinita ko dito kasi nga hindi na ako nagdagdag simula nung bumili ako nung 2021. Kaya guys, kapag ka mag-i-invest, talagang dapat consistent para mas malaki yung kitain ng inyong pera. So, ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Bye!